And Buena, sorry talaga, hindi ko akalain na hindi pala si Francesca, yun kasi parehas na F eh. So anyway, correction, hindi siya kay Filona, kay Buena po siya. Ayan. So anyway, hello, good morning everybody. Marami pa kayong mapapakinggan later. So before we formally start our program for this morning, let's have an opening prayer to be led by Francesca na lang. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God of grace, we open our hearts, minds, and souls to worship to you. Thank you that today we dwell in your kingdom and live in your presence. Thank you that as we gather together, we join with all Christians across the world to glorify your holy name. Come be with us, inspire us, and lead us in our time together. We ask all this in the beautiful name of Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. All right. So, thank you for the very wonderful prayer, no, Francesca. Parang ready ka ngayong umagang to, ah. But anyway, ready na rin talaga yung ating first speaker. But before, biglaan ba yun? Hindi ako aware doon, ah. Pero parang prepared ka. It was just like parang, news reporting na naka-ready na yung script mo. But anyway, I'm so happy that you're eloquent, ayan, dun sa pag-pray pa lang, no? Paano pa naman sa news script ninyo, brought to you by Google. Wow, nice. Okay. So, yeah, welcome to Radio and TV Guide to Create Quality Media Production webinar, Media Buddies. Ayan. So, I invited a lot of friends. Hindi mo pala a lot. 3 of my friends in the industry. So, yeah, marami tayong matututunan ngayon. Hindi lang kayo, kundi ako rin. And I'll be glad na makinig dito. And I'll be glad kung lahat ng attention ninyo ay ifo-focus nyo dito, no? So that mas marami kayong manamnam, mas marami kayong maintindihan, at mas marami pa kayong malaman tungkol sa buhay media. So, our first guest speaker, di ko na patatagalin pa to, ah. Our first guest speaker is a good friend of mine. He is the voice master of the Philippines. So let's all welcome Mr. Pocholo Gonzales. Ito po si former President Fidel V. Ramos. Pero imbes ni former, tawagin na lang ninyo akong Mr. X. X, but not yet excess. X, but not yet expired. X, but now X rated. You got it? Yung iso sabihin, mga kasama, abay, makinig kayo rito. Voice of the Youth Radio. Daan na mumuno ay yung kaibigan natin si Pocholo. Pocholo Gonzales, spelled Gonzales. Ang galing ng bata na yan. Kasama ko yan dito sa tubig. At ayan o. Ayan, ang galing. Listen to him and you will learn a whole education. You got it? At makinig din kayo. Nalolo ninyo. Ex-President Philippines or baliktarin mo? Ex-President Philippine Express. Go, go, go. Go. Ayan, mabuhay para sa Philippines 2000. Dito. Hindi na Philippines 2000. Philippines 2001. World-renowned Filipino voice director, voice coach, and influential speaker. Award-winning youth advocate, author, and entrepreneur. The man behind the 1,000 voices. Pocholo the Voice Master Gonzales started his professional voice acting career at age 16 after winning a voice acting competition in ABS-CBN and eventually became the voice of thousands of commercials, dubbed films,
anime, and telenovela, original animation, video games, and audiobooks. In 2005, he founded the first voice acting school in the country, the Voice Acting Academy Philippines, which paved the way for thousands of voice artists, hosts, broadcasters, and motivational speakers to thrive in their field. He is the CEO of Creative Voices Productions, Creative Sound Studios, Dubbing Booth Company, Voice Talent Store, Speechcom Center, Creative Visions Productions, and Creative Virtual Media. The founder of Voice of the Youth Network, Voice Care Philippines, The Microphone Club, VG8 Radio, Antrop Radio, Philippine Association of Professional Speakers, and Tagadab TV. He received the Best Book on Professions Award in the 2017 National Book Awards for Gusto Ko Maging Voice Talent, and wrote the chapter on dubbing in the book The Art of Voice Acting, written by James Alberger in 2019. And in 2020, when the whole world stopped, he forged on. Amidst the crisis that locked everyone inside their homes, Pocholo continued to give opportunities to aspiring voice artists. He launched the Voice from Home program and offered free online workshops on voice acting and home studio recording. In June 2020, Pocholo founded the Certified Voice Artist Program, the first and only certification program for voice acting in the Philippines. Today, CVAP has certified thousands of voice artists, responding to the ever-growing need for voiceovers, dubbing, and localization all over the world. He believes that every voice artist should be heard and that someone out there needs to hear their voice. Ladies and gentlemen, sit back and relax from the comfort of your home. Prepare to be amazed, to be inspired, and to be transformed by the voice master himself, Mr. Pocholo De Leon Gonzalez. Hello, great day. Ayan, magandang araw sa inyo. Great day. Mga nagagandahan at mga nagagandahan. Puro babae pala kayo dito. Ayan. So magandang araw sa inyo. Can you please open your video para makita ko kayong lahat? And kailangan talaga naka-open. First of all, I would like to say thank you, Cassie, for inviting me. Ayan, can you please open your video? Ayan. So, kamusta kayong lahat? Yan. Miss Jessie, kamusta? Okay naman, Sir Pocholo. Thank you so much for accepting our invitation. And by the way, we also have guys in the class, no? Or I think isa lang naman pala yung guy ko dito sa klase ko. So, dominant ang mga babae sa class ko, Sir Pocholo. Ayan. Oo nga. So, gusto ko sana i-request lahat na buksan ninyo yung video nyo para nakikita ko kayo. Kasi sanay ako magsalita na nakikita ko yung kausap ko. Kasi hindi ako magsisimula pag wala nag-open ng video. Promise. You know, Feeling ko, Sir Pocholo, baka hindi pa naliligo yung iba. Okay Kaya, lang. It doesn't matter. But that's my rule, you know. Kasi ganito lang.
teach effective communication. It's not all about voice acting kasi iba talaga ang mga tao ngayon, no? Lalo-lalo na yung sitwasyon ninyong mga kabataan na ganito. And I would like you to develop something na gusto ko ring matutunan ninyo later on. That's why I'm one of the most sought-after motivational speaker in the country. Okay, I'm telling you, I'm being paid 50 to 100,000 pesos per hour just to speak. Now I'm doing it for you, so please open your video. Kaya naman sa akin, di ba? Kung hindi ko kayo nakikita. Ayan. Mabilis lang naman to. I'm going to share something sa inyo na magagamit naman ninyo kaagad. Okay? So that's just my request na i-open ninyo yung inyong mga video. Ayan. Thank you, Alisa, Nicole, Bea, Maika, Lian. Ayan. And the rest, please. Kahit ano pa ginagawa ninyo, wag lang nasa CR at naliligo. Okay lang yan. Okay? Mabilis lang tong kwentuhan natin. No? And also, syempre, thank you very, very much kay Miss Jessie, ang ating napakagandang DJ. Ano ka ba? Yes o Love Radio? Love? Nasa Love Radio na ako, Sir Pocholo. Bumalik Yan. na ako sa Love. Lumipat sa Yes, bumalik sa Love. Kaya nga, kaya ako nalilito kung nasan, anong station ka na ngayon eh. Pero anyway, ayan. Gusto ko munang kumustahin si Bea. Hi Bea, great day sa'yo. Kamusta ka? Hello po. Okay lang po. Mm-mm. Hello po. So how's everything? Kamusta ang inyong pag-aaral? Kamusta ang inyong ginagawa sa school? Stress po right now kasi defense na po namin on Monday. Final defense. Oo. So ano yung dinidepensahan mo? Ano po, yung topic po mismo namin, nag-analyze po kami ng Facebook post regarding the Taal volcano eruption. So kalahin Sir, mo wag yan, na natin pag-usapan, sir. Medyo sumasakit yung ulo ko eh. Okay lang yan, okay lang yan. Ganyan din kami nung nagtitesis. sa UP Diliman. So si Patricia, saan ka papunta ngayon, Patricia? Good morning po, sir. Great On the day. way po sa Antipolo kasi birthday po nung lolo ko. Tapos nagsisimba po kami dun every year. Wow. Alam niyo ba, pagdasal mo na lang kami, Patricia. Lagi din kami nasa Antipolo noon. Nagsisimba Okay kami po. dyan. Oo, ma'am. Dyan sa cathedral dyan. Yan si Jessica. Asan ka, Jessica? Mukhang you're somewhere out there. Saan ba yan? Nag-work ka ba? Hi po. Bale, nasa office po. So may work ka? I'm a Saan mo work? former Palinian po. Ah, I'm at DXI MOA po. Oh, I see. So hindi ka na student? Mm-mm. Closer for this talk po. Ayan. So I would like also to recognize Miss Dayan Sarmiento, my speaking assistant. Kasama natin siya ngayon. So, okay, game. So, ngayon, ang pag-uusapan natin, syempre, yung aking karanasan at gusto ko magbigay ng mga tips sa inyo on how to use your voice. Miss Jessie, ano bang mga background nila? Puro mass communication ba itong mga ito? These are all mass communication students. Yung class na hinahandle ko, sir, are students of mass comm with a major communication, if I'm not mistaken. Tama ba ako? Major in communication. But I opened also this particular webinar to all mass communication students or whoever na interesado sa session na ito. Because I know and I believe that yung webinar na to ay makakatulong talaga para sa mga tatahakin nilang industriya in the future. Lalo na sa talk mo, Sir Pocholo. Oo nga. Salamat, Miss Jessie. Actually, this is the first time na in-invite ako sa Masscom. Usually, ang mga talks ko, mga corporate, mga DTI, mga gobyerno, mga schools din, pero more on leadership, more on karamihan, malakihan talaga. No? Usually, 1,000 to 2,000 participants.
This is the smallest na pinagsalitaan ko so far. Pero syempre, mas gusto ko mag-focus din tayo kasi nga, as you know, busy din ako. I have a workshop happening right now at the same time. Literally, siningit ko to kasi nga mamaya after nito magtotok na naman ako. Pero mabilis lang tayo. Ayoko rin na mamasayang oras natin lahat. Okay? So, sige, tuloy na tayo. Yes, I'm a voice artist. What is a voice artist? A voice artist is like the voice of God. Why? Because we are the one telling you what to buy, what to do, what to eat, what to wear. No? Imagine a radio and a TV without a voice. Sige nga, imagine mo, Nicole. Anong masasabi mo? Hindi po siya nakaka-attract ang makikita. Tama. Imagine mo yung mga computer games, yung mga telenovela, or anything na digital na walang boses. Di ba boring or patay? Ganon. You know what? The good thing about voice acting and the human voice, it is the only human in technology. Without human voice, everything is robotic or, di ba? Walang buhay. And the only thing na hindi maduduplicate ng technology, even artificial intelligence, is the human emotion. Okay? Kahit anong galing at technology yan, hindi hindi kakayanin ng walang puso ang teknolohiya. Depende na lang kung sinong gumagamit. Pwedeng gayahin yung boses, pwedeng gayahin yung itsura. 'Di ba? May mga deepfake na tinatawag. Alam mo 'yan, narinig niyo na ba 'yan? Na pwedeng nang maging kamukha ko kayo. Kamukha niyo ako. Kuwari ganito, 'di ba? Si Duterte, alam niyo, 'di ba, sabi ko bawal ang droga kundi patayin kita. Ganun, 'di ba? So, babaguhin ng deepfake yung mukha ko, pero magmumukha akong Duterte. At yan ay nasa mga TikTok na yan, nasa mga Instagram na yan, or any application na ginagamit natin. And eto tandaan nyo, sasabihin ko, 5 to 10 years from now, broadcasting is dead. Okay? But why broadcasting is dead? Kasi mas mabilis na ang internet. Magbiiba lang yung platform. Pero the same people pa rin ang nasa likod niyan. Kasi halimbawa, yung Yes FM, Love Radio, most of the people listen to it dati sa radyo. Ang problema sa radyo, kailangan nakatutok ka, nakasaksak yung radyo mo. Tama? 10, 20 years ago na uupo lang kayo sa isang lugar, makikinig. Hindi mo naman, not unless meron kang battery niya, nauso na yung mga battery noon. Pero malaki pa rin siya. Nung nagkaroon na ng internet, ng cellphone, people listen and watch radio program or TV show online, on YouTube, on Facebook. So, ibig sabihin, yung medium na tinatawag, yung media, nag-iba na. Katulad nito, dati ako, speaker ako, live ako, imbitahan niyo ako sa St. Paul, pupunta ako dyan, susunduin niyo ako. Pero babayaran niyo ako, hindi ako nagtotok ng libre. Di ba? Kung meron mang libre, talagang pakiusapan pa yon dahil kailangan kaibigan kita. Kailangan kakilala kita. Kasi sobrang busy ko ding tao dahil director ako. At very young age of 18, I'm already a director sa ABS-CBN, mga anime, telenovela. So, I graduated at age 19, cum laude from UP Diliman. I have master's degree by 21. I studied in the US, in Australia. So, sobrang aral ko. And then while I'm studying sa abroad, dinidevelop ko na ngayon yung brand ko as the Voice Master. And at age 23, I established Creative Voices Productions. No? So ikaw, Francesca, how do you feel about the intro kanina? Bilang isang estudyante ngayon na kabataan, nakapanood ka ng ganong intro. Very po siya, cinematic, kumbaga. And ang nakaka-peak ng interest dun sa speaker. Kasi, ayun nga po, parang very cinematic siya. Tapos, ang interesting ng mga sinushow na facts, ganun. Ayun po. Which is wala na makakagawa niyan ngayon dahil may pandemic nga. Public speaking is also dead. Okay? There's no public anymore. I mean, you don't need to go to auditorium or gym just to speak. Kayo nga, hindi kayo pumapasok sa school para mag-aral. Tama? So, ibig sabihin, ang tao, mag-a-adjust na yan sa sitwasyon. So, mag-a-adapt yan, mag-adapt
no? Magpipivot na. And I think, especially in broadcasting, alam ni Jessie yan, sa Manila Broadcasting Company, they're still trying their best para makakope up. But people, nahahati na kasi ang attention ng tao. Mas gusto na ng tao ang tinatawag na interest-based media. So why would you watch something na hindi ka interesado if you can just find a video or an audio na interesado ka? Tama? Unlike before, trap market eh. Ang TV at radio, trap market yan. Wala kang choice kung hindi magstay sa harapan ng TV at panoorin lahat ng mga commercial. Ngayon kasi, advertising, hindi na yan, wala na nakikinig ng advertising ngayon sa radyo kasi every time na may advertising, naglilipat din ng medium yung tao. Ibig sabihin, ba't ako makikinig dyan? Manood na lang muna ako ng something else rather than listen to an advertisement. Tama? Tsaka na kayo eh, you have the choice and you have the control na dun sa gusto nyong i-consume na mga tinatawag nating content, no? At the end of the day, content is the king. Kaya mas marami ng sikat ngayon na mga vlogger, mga influencer, kaysa sa mga artista. Ang mga artista, mamamatay din yan. I mean, literally, and yung like pelikula, wala na yan. Wala na manunood ng movie ngayon sa movie house or sa mga theater. Tama? Unlike before. Lahat ng tao mag-a-adjust na yan kasi mas nagiging mabilis ngayon ang adjustment ng tao eh. Kumbaga, bakit ako manunood niyan? Eh, pwede ko naman panoorin yan sa Netflix or somewhere out there. Di ba? Mag-download ka. Ang dami ng mga website ngayon na pwede mong panooran. So yun yung problema ngayon. At actually, hindi siya problema, pero kailangan, like kaming mga content creator, like ako, karamihan ng mga fairy tale kami nagdadabing kasi mawawalan ng trabaho ang mga artista, pero kami mga voice artists, mga voice talent, hindi kami mawawalan kasi araw-araw may need sa voice over. At yun yung gusto kong i-share sa inyo. Okay? So, before, radyo at TV lang ang pinagagamitan ng boses. Tama? Wala ka naman ibang pwedeng paggamitan niya. Radyo, TV at movie lang eh. Usually sa movie, dinadab lang naman yung mga boses ng mga artista. And even sa mga TV show, I'm one of the last remnants ng Batibot, kung naaalala nyo o naabutan nyo yung Batibot. I'm also one of the remnants ng radio drama in the Philippines. Nandyan sila Junie Gamboa. Ayan, makikita nyo yung sa pinakababang kanan sa baba. Yan si Tia Deli Magpayo and si Eloisa Cruz Canlas. Hindi ko alam kung naabutan mo yan, Jessie, sa Manila Broadcasting Company. Kasi I started with MBC in 1998 hanggang 2002. So ganun na ako katanda dyan. So bago pa yung mga sumikat yung mga DJ ngayon, kahit si Papa Jack, nakasama ko pa yan noong 2006 sa isang talk, hindi pa siya sikat noon. Si Cara Cariñosa naman, si Gandang Cara, ako ang nag-train sa kanya at ako rin nagpasok sa kanya sa IFM hanggang sa nakilala na rin siya sa iba't ibang stasyon. So, marami akong mga DJ, broadcaster din na mga na-train kahit pa paano. Pero ako rin yung nag-a-adjust din ako lagi. So, kailangan, alam ko yung bago, alam ko paano mag-adjust. Like all radio station, studio, mga recording studio ngayon, halos lahat yan patay na rin. Kasi wala nang pumupunta ng mga studio ngayon. Actually, wala na talaga yung Noisy Neighbors, wala na rin yung Cutting Edge, wala na rin yung, I think, Digitrax, wala na rin yan. Ang natitira na lang hit or sound design. Pero medyo mas maliit na lang ngayon yung kanilang capacity. Kasi ngayon, ang ginagawa ko, nag-create ako ng Certified Voice Artist Program. Ang ginawa ko, dinemocratize ko ang voice acting. Kasi dati hindi kayo makakapasok basta-basta dahil dominated yan ng ilang mga tao lang. Ngayon, I train people like you to create their own home studio, how to market themselves, and become part of the Certified Voice Artist Program. So at the end of the day, ang pinaka-importante naman dito, ang best friend ng mga voice talent, speaker, or mga DJ is the microphone. Without the microphone, we are no one. Because the microphone is the ear of the people. Kung wala ang mikropono, hindi nyo na kami mapapakinggan. So that's why we respect the microphone so much. And a lot of people, hindi nila naintindihan yung power ng microphone.
Katulad no, pansin niyo, para lang tayo nagkukwentuhan dito. Kasi sanay ako sa radyo. Kasi sanay din ako sa stage. Sanay ako kahit saan pagdating sa pagsasalita. Actually, ngayon may sakit ako pero talagang inano ko lang yung sarili ko para lang maka-attend din sa inyo ngayon. So yun, tandaan nyo ha, ang mikropono ay tenga. Extension yan ng tenga ng tao. Kasi kung wala to, ganito ang mangyayari. Diba? Buka ng buka yung bibig ko pero wala kayong naiintindihan. Okay? Ayan. So, sasampulan ko na lang kayo ng isang voice acting skill ko, no? Na, especially ngayon, radio drama. Huwag nyo na lang sasabihin. Pero ang radio drama ngayon ay pasay na. Ngayon, audio drama. Kasi yung old school na tunog, hindi na gusto ng mga bata yan. Dapat mas natural, mas totoo. Hindi mo na kailangan mag-iba-iba ng boses para magtunog bata. And I'm coming up with a radio drama or audio drama soon. Ayan. Kung gusto nyo ma-involve, sabihin nyo lang sa akin. Halimbawa, ito. Radio drama, no? Gabi ng laging. Narinig nyo ba yung sound? Ha? Okay, Yes kumari, po. ganito. Isang gabi ng laging. Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubatan. Ha? Lola Tasyo? Sensya na, sarap kasi maglaro sa puno eh. Ay, naku, sabi ko sa iyo, Apo, huwag ka maglaro. Yan tuloy. Ginabi tayo. Ha? Lolo, may gumagalaw. Ano kayo? Anong ginagawa niyo dito? Ah, Lolo, yung puno naging monster. Ay, naku, Apo, huwag ka mag-alala. Hindi mo ba alam? Ako si Kapitan Kangkong. Kapitan Kangkong! Kumanda ka sa akin, puno. Itong bagay sa iyo. Ya! Tuma! Ayan, patay na ang monster. Ha? Ang galing mo, Lolo. Hindi ako ang lolo mo. Ako si Kapitan Kangkong. At diyan natatapos ang kwento ni Kapitan Kangkong. Ayan. Nakita niyo yung power. Palakpak naman dyan. Pinapalakpakan yun kasi may bayad yan eh. Pag sa iba. Anyway, kita niyo yung yung power ng voice acting, no? Pag nakapikit kayo, na-imagine niyo yung mga karakter na naririnig ninyo. Also, I'm a dubbing director. Kami rin yung nasa likod ng mga artista kung saan gumagaling yung acting nila dahil sa amin. Okay? So, ayan, si Ding Dong Dantes yan. Nakita niyo ba ito? Si Ding Dong. Ayan. At dumaan din tayo sa iba't ibang stasyon kahit papano. At nakasama natin yan. Ito yung mga dubbers ng Meteor Garden, yung original ng 2003. Bata pa kayo niyan. Ito si Dao Ming Su, yung nasa gitna, yung naka-stripe. Ito naman ang director niyan, si Danny Mandia, yung mentor ko yan sa ABS-CBN. And I also had the chance to become a reporter, broadcaster, and then host ng iba't ibang mga show at na-feature din ako sa more than 100 different TV, radio, and newspapers. Kilala niyo ba ako? Eto, may paparinig ako sa inyo. Pape, Bibo, bagong Bibo. Anong sikreto ng bagong Bibo? Alam niyo yan? Kung voice-over at voice acting raw ang pag-uusapan, hindi pa pwedeng mawala ang pangalang Pocholo the Voice Master Gonzales. Nag-iisa ka ba, David? Sa edad pa lamang na 16 anyos, pinasok na raw ni Pocholo ang mundo ng voice acting. Marami pa tayong kulang na sandata. Wala tayong laban sa kaaw. Hello? Ayan, nawala. Nawala ba? Nawala. Yes po. Sorry nawala yung video. So anyway, tuloy tayo. Kung ang iba sadyang unique ang kanilang boses,
May ilan naman na kayang gayahin ang 12 ng boses ng kung sino-sino. Hey, come on, Patrick. My name is SpongeBob. Katulad na lang ni Pocholo, isang voice artist. Mapapolitiko. Alam mo, Jessica, ang galing-galing mo, no? Ikaw, nasa puso ko. Jessica, thank you. Artista. Alam naman huwag ka naman pagay-ang-gayang diyan, Jessica. Ako si Michael D. Manood kayo ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Pati na mga broadcaster. Magandang gabi sa'yo, Jessica. At dahil dito, hindi kita tatantanan. Bumaba ko sa langit, ang tamaan, huwag magagalit niya. Ang panggagaya ng boses, itinuturing ni Pocholo bilang sining o art. Diba meron tayong yung pinakamababang boses na kaya natin gawin? Tsaka yung pinakamataas. Yun yung pitch. Pwede mo rin gawin yung pitch character na mababa, mahangin, o kaya yung husky, ganyan. O kaya, yung tempo, yan. Kailangan mabilis yung... Ano ba ginagawa mo dyan? Nakakatuwa ka na magsalita. O kaya, pwede namang mabagal ka magsalita, di ba? So, nakaka-create ka rin ng character doon. Ang paniniwala niya, kahit sino, maaring matuto sa panggagaya o pagkakaroon ng maraming boses. Kaya nagtayo si Pocholo ng kauna-unahang eskwelahan sa Pilipinas para sa voice acting. Hindi ko ibibigay sa'yo ang brilyante ni Yoshi. Hindi ko bibigay sa'yo ang brilyante ni Yoshi! Actually, it's a skill and a talent, pero lahat ng bagay naman natututuhan eh. Kung talagang bibigyan mo ng time and effort dun sa idea, makukuha mo yan eh. Pinakaabangang fantasy love comedy ng taon. Ngunit may ilang mga pamilyar na boses. So anyway, ayan, nakita niyo naman, no? Ilang taon pa lang kayo, no? Sa video, 2011, 10 years ago. Ba't ganun? Parang mas mukha yata akong bata ngayon, Miss Jessie. Napansin niyo? Ang taba-taba ko kasi dun. Tama ba, Bea? Mas glowing po kayo ngayon. Mas blooming. Anyway, yun nga, sobrang laking bagay kasi ng voice acting sa buhay ko at sa buhay ng ibang tao. Because I believe our voice is a gift from God. And it's how we use it that is our gift back to God. And our, yung boses kasi natin, yan ang nagbibigay buhay sa pagiging tao natin. Diba? I believe someone out there needs to hear our voices. And we become an inspiration because of the stories that we tell. We are all storytellers. So anyway, medyo mahaba-habang kwentuhan kasi ang voice acting. Now, if you are interested to become part of the voice acting or voiceover or voice artistry, just tell me. Si Miss Jessie, she's going to give a scholarship, pero sagot natin yan, doon sa mga interesadong maging part ng Certified Voice Artist Program. At I'm going to teach you a lot of things. You can Google it, you can YouTube. Hanapin nyo, napakarami ko na naturuan, more than 300 na. Actually, we're dominating the voice artistry in the Philippines, and in the world now. Medyo marami ng natutulungan tayo. And si Miss Jessie din, malay mo, di ba, sama ka sa amin. Kasi malaking bagay din sa inyo. Alam naman natin, again, malaki problema ng broadcasting ngayon kahit saan. Kasi they have to adapt and mag-change na talaga ng landscape. So if you have some questions, just ask me and I'm willing to answer those questions. And yeah, I hope kahit pa paano may napulot kayo dun sa munting kwento natin. Ayan. All right, so our session is now open for Q&As. So anybody who's interested to ask question to Mr. Pocholo Gonzales, kita naman natin kung gaano kagaling ang isang Mr. Pocholo, the voice master Gonzales. Ibang level ang kalibre niya. So sino ditong interesadong maging voice artist talent? Also, sinong merong gustong itanong kay Sir Pocholo?
Miss, pwede ba? Go, Martin. I knew it. No, May tatanong ka. hindi kasi nabanggit niya po yung Hero TV. Gusto ko sana pong malaman gaano po siya katagal na nagtrabaho po doon. Oo na. Since na nagsimula siya, 2007, 2008. Ang tagal din. Ayan, so ano yung gusto mo malaman? Mga ilang anime shows na po yung naging part ka po, whether dub or director po. Puntahan mo yung Anime News Network. I-google mo. Sulat mo Okay. pangalan mo. Okay po. Thank you po. Miss Jessie, pwedeng ako po? Go, Eliza. Hey, good day po, sir. Ang question ko po is, when you first started out po dun sa industry, how did you find your first job? Ano? When you started out po in the industry, how did you find your first job? How did I find? Yes po. Hindi ako naghanap. Nag-audition ako. Nag-champion ako sa isang voice acting competition. And then, at age 16, nagda-dubbing na ako. So, hindi ko na kailangan maghanap ng trabaho kasi nandun na ako sa ABS. While I'm still studying, I'm already doing what I love and what I want to become. Naging reporter ako, broadcaster. Kaya nung baliktad kung kailan ako nag-graduate, saka ako umalis kasi na-realize ko I'm bigger than my own dreams. So by age 19, I'm already a graduate. So by 20, 21, nag-masters ako. And then punta ako sa US, nag-aral ako. So lumayo na ako doon sa mundo, pero gusto ko pa rin yung ginagawa ko, nag-voice acting pa rin ako. Pero mapolitika kasi sa mundo namin So ayoko yung, kumbaga, kinokontrol ako ng isang sistema. I create my own system. Kaya ako ang pinaka-kinilalang voice artist sa Pilipinas. Even Google, you can ask who is the best voice artist or voice talent in the Philippines. I-try nyo lang. Miss Jessie, may I po. Go, babe. So, Sir Pocholo po, kasi based on your kwento po, parang gifted ka na po talaga. What advice po can you give to those naman na gusto maging voice actor? At the same time, hindi naman po talaga sila ganun ka-gifted. Wala naman. Ako sa akin, yung gift naman, you can learn from it. Hindi naman to singing na katulad na mas mahirap Voice acting, mas madali siya kung titignan mo. Matututunan mo yan, mag-aral ka lang mag-training ka lang sa akin. Ganun lang kasimple. Kasi marami akong estudyante, hindi sabihin nila marunong, pero sila rin yung pinakamaraming project ngayon. Thank you po. So, ito pala yung venue ninyo to learn techniques and tips about voice acting kay Sir Pocholo Gonzales by joining his sessions, his seminars. Yan. So, paano ba yun, Sir Pocholo? Paano ba sila makakasali aside from contacting me? Do you have any websites or parang Facebook page so that they can Punta contact? lang ka sa YouTube channel ko. Meron akong youtube.com/TheVoiceMaster. And you can add me sa Facebook ninyo. Hanapin nyo lang The Voice Master. Ako lang naman yan. Wala na iba. Also, Sir Pocholo, question siguro, not for, hindi naman to, galing sa estudyante. Siguro, na lang to, my question is, how to take care of your voice? Yun na lang. How to take care of your voice? What's your usual routine or parang... Usually naman, basta wag lang kayo uminom ng malamig na tubig at lagi kayo mag-voice rest. And then inom kayo lagi ng tubig. Okay na yun. Mayroon akong training dyan. I have a book about, voice care for teachers. Ayan, ang libro ko. And also, I have book, gusto ko maging voice talent. Ito nasa Amazon. Ito naman nasa Lazada at saka Shopee. You can buy it, kasi mahaba na tayo pero 15 to 20 minutes hindi ko pwedeng maituro sa inyo lahat. So basta ang gusto ko lang sabihin sa inyo and I would like to take this opportunity na I'm giving you, sige, those who are interested, may mga kailangan lang kayong ipasa to become part of the Certified Voice Artist Program.
Okay? Si Miss Jessie na bahala sa inyo. Then, sasubmit nyo lang naman yan. Meron kayong i-email at ipopost. Yun lang naman. Alright? Alright. So, may I see the hands who are interested? Of those who are interested. Martin. Sino pa? Si Nicole. Mika, Bea. Actually, ang ganda nung sinasabi ni Sir Pocholo dun sa part na at the comforts of your home, diba? You can do the dubbing, you can do the characterization of your the personality that you are dubbing, no? Kumbaga, tinuturuan niya na talaga yung mga tao ngayon na hindi na pumunta sa isang recording studio, but mag-set up ng isang magandang audio production sa loob ng inyong bahay, diba? And the important thing here is you have your own microphone. And of course, the editing software. All right. So anybody na may question pa kay Sir Pocholo? Uy, si Remaiden. Sir Pocholo, I have a question po about the editing software. Would you recommend BandLab for ano? Alam mo, pagdating sa software, any software naman kaya mong gamitin. Hindi naman yan ano. Ang mahalaga, boses mo. Hindi, for ano kasi, minsan for Adobe Audition lang, wala nang iba. Yun na yan. Okay po. Hindi kasi po ano parang pang-alis ng noise, background noises, since medyo crowded dito sa area ko pag magre-record po. So, maghanap ka na lang ng pwedeng ano, mga gamitin mong may nabibili naman sa Lazada na mga pang makakatulong para hindi marinig yung mga outside noise. Okay po. Thank you po, sir. May question po ako. You've mentioned po earlier na traditional broadcasting will be dead in 5 to 10 years po. And considering yung state po ng Philippines, do you think na consuming broadcasting in the future po will be a privilege po ba? Since it wouldn't be available in radio or other masa platforms po. Kasi yung mga matatanda, I'm talking about 5 to 10 years. Imagine the world by 2030, 2040, 2050. Ang consumption kasi ng lahat ng mga content, depende yan sa free time ng tao. Yung hindi siya natutulog, hindi siya nagtatrabaho, yun lang, yun yung kinukuha ng mga content, yung oras ng tao na wala siyang ginagawa. Eh, ang dami-dami na kasing alternative eh. Andyan yung games, andyan yung video, andyan yung Facebook, social media. So, wala, ano na rin eh. Mas marami pang artista ngayon kaysa sa fans eh. Ang mahalaga, alam mo yung purpose mo. Katulad ko, kahit anong gawin ko, kilala ko ng tao, kilala ko alam ng naghahanap ng voice acting kung sino hahanapin nila. Kasi kami lang ang magpo-provide niya kahit mag-Google kayo, ako yung lalabas. Kasi ang market ko international, hindi local. Kasi ang mga international naman, nag-Google yan, hindi naman yan magtatanong kung may kakilala silang voice talent. Patay na rin yung word of mouth. Hindi na rin siya nagwo-work ngayon. Google na lang talaga. Lalo-lalo na sa mga bata. Kasi kayo na yung susunod eh. Kayo na rin yung magiging future. Kumbaga, you are the future now. So, yun. Thank you po. Actually, yung mga nangyayari traditionally, I mean, as of the moment, no, dun sa mga nakaraan pa, I mean, mga 20 years ago or 10 years ago, yung tinatawag natin word of mouth, parang napalitan lang naman siya ng trend, diba? Baga yung word of mouth before na sinasabi natin nasa mismong public, ganyan, yun yung setting natin, diba? Public, so word of mouth yun. But dahil nagkaroon tayo ng digital transformation, we call it now as a trend. Okay. So, para anong trending, diba? So, basically, kung ano yung trend, yes, diba? So, kung ano yung trending, nandun na siya digitally. So, there are more terms as of the moment. Kaya parang sabi natin, uy, namamatay na si traditional media. But actually,
media right now, traditional media, is battling, no? Hindi naman battling. Siguro 10 years ago, it was struggling, no? To fight fight with the digital transformation. But eventually, people in radio and television industry realize na it should not be battled out, no? Hindi siya kailangan labanan. We should not see digital or websites as competitions, no, or as competitors. So naisip ng Manila Broadcasting Company, naisip ng iba't ibang mga TV networks or radio networks na makisakay doon sa trend, makisakay doon sa digital transformation. That's why radio, TV, married digital na. So, ganun yung nangyari. And now, it has become social radio. And, di ba, yung TV din, it has become, social TV. So, nagkaroon ng mga ganong klaseng developments pagdating sa media industry. So, siguro yung sinasabi kanina ni Sir Pocholo na 5 to 10 years from now, broadcasting is dead. Siguro, at that part, parang, di ba, parang pagpapakinggan mo, parang ang sakit-sakit niya sa loob, di ba? Totoo naman na parang may ganun talaga notion. But of course, depende siya sa definition natin of terms, no? Of course, broadcasting, no, nabigyan natin siya ngayon ng bagong transformation because of digital. So, it has now become podcasting. So, may mga ganong klaseng transformation tayo. So, yung siguro yung traditional broadcasting, in terms of reach naman, di ba, mas malawak pa rin siya compared to, yes, it's transitioning actually. Yung part naman dun sa, yung part naman ng broadcasting, no, depende rin kasi siya sa target market mo. So, you opt for broadcasting, traditional broadcasting, if you opt to reach larger audiences, especially those dun sa mga nakatira sa rural area. So, yung people ngayon, Paul, very konyo. People nowadays, di ba, we think na, okay, sige, meron tayong digital or meron tayong phones, we have phones with internet connection, etc., etc. But in the Philippines, no, there are still, according nga sa Letter of Light, no, according to a study, there are still a lot or millions of people na walang kuryente. No, so paano nila i-charge yung phone nila? So there are still people who are in the rural areas na tanging radyo lang ang merong reach. Yun. So, depende siya sa natin. Depende siya dun sa definition din natin and depende siya dun sa tinatarget nating audiences. Siguro, dun sa dun sa sinasabi ni Sir Pocholo na broadcasting is dead, no? Siguro dito sa Metro Manila, if we'll dig in dun sa research, no? Sa Metro and Mega Manila, of course, people are using their phones, mobile phones to consume internet, data, etc., etc. So, dito siguro at some point, marami talagang kakompetensya, if we're looking at that competition in the market. Pero, yun nga, sa rural areas, ang broadcasting, malaki pa rin ang kanyang reach, malawak pa rin yung reach niya, and marami pa rin gumagamit nun. But of course, di ba, Metro and Mega Manila, siguro nandun nga yung struggle, but it's still there. Ayan, tama yung sinabi ni Miss Jessie. Pero we're talking about in the next 5 to 10 and then 20, 30. So parang Yun lang lang. yan eh. Hindi na rin natin mapipigilan yan. Kahit itong mga broadcasting company, they kept on parang trying their best to adapt. Kasi marami na rin mga pang-broadcast na mga material. Halimbawa, yung mga antena, hindi na yan pinuproduce ngayon. Ganito na lagi kong paliwanag yan. Kung ikaw ba'y nakaranas na ng laptop, magta-typewriter ka pa. Ganun lang naman yun eh. O yung telepono, kailangan pa ba yung traditional na dipindot ng yung iniikot? Kung may cellphone ka na. Hindi natin mapipigilan yan. Kaya yung mga kabataan nga, tulad nyo, adaptive na kayo. Hindi naman natin mapipigilan ng technology. Ang importante, yung values na kumbaga,
na nasa puso't isipan at pagkatao natin, yun ang importante. Yeah. Tama ka dyan, Sir Pocholo. At yung will natin na hindi, alam mo yun, hindi tumingin dun sa nakaraan. Kasi we have to really look forward, no, dun sa transformation na nagaganap. Kasi kung hindi, we will be left behind. Remember the kwento nga of the Kodak, diba? Hindi sila sumabay dun sa naging trend. So, tama yung sinasabi ni Sir Pocholo na, yeah, 20 years from now, nasa na kaya yung mga traditional broadcasting medium? No? Nasa na kaya sila ngayon? Well, the answer is we really don't know. But the thing here is that sumasabay kami sa trend ngayon. Sumasabay yung mga nasa broadcasting industry doon sa trend. So we don't think that we will die, and we don't think na eventually we will be casted out, no? Siguro ang iniisip namin dito, kaya nga nagkakaroon ng digital transformation, kaya nga we choose to be present sa lahat ng mga platforms. Ayan. So lahat ng platforms, when we say lahat ng platforms, digital platforms. So andun kami lahat so that people would know na, uy, we're still existing. So nakakatuwa yung nangyari kay Sir Pocholo, no, from the fact na dati talaga seminar, public seminars, etc., and then bigla siyang nag-digital, meron siyang mga digital seminars, no, so that mas marami pang makaalam kung ano man yung ginagawa ng isang voice over talent or isang voice over artist na very, very, very important sa panahon ngayon dahil ang daming mga digital executions na kailangan ng mga voice-over talents. Especially yung mga McDo, Jollibee, di ba yung mga big brands, Sir Pocholo? Merong estudyante si Sir Pocholo na, or parang I think tinrain talaga yun ni Sir Pocholo, naririnig-rinig ko, remember yung sa TikTok do, maraming mga voice-over talents doon na si Sir Pocholo yung nag-handle. Am I right, Sir Pocholo? Yeah, oo, marami. Ngayon, ang dami-dami nila, like sila Voice Over Flowers, yan. Yes. Oo, tsaka ibang mga dubbers. Nasa TikTok about voice acting, i-try ninyo. Ayun. So, thank you so much, Sir Pocholo Gonzales. Ayan, meron po ba kayong gusto pang mensahe or ibigay na advice sa mga estudyante namin ngayon, sir? Basically, go back to yourself. Ano ba talagang gusto niyo? Kasi this is the lost generation eh. Especially now, hindi niyo alam kung ano yung gagawin ninyo, anong focus ninyo. Balikan niyo lang sarili ninyo. And then, mag-save up kayo para you will know your purpose more since you are a broadcasting major. So either maging scholar ko kayo o magbayad kayo, nasa sa inyo naman yan. But I'm opening this opportunity para sa inyong lahat na hindi niyo makukuha kahit saan. Alright, so yun lang. Maraming salamat sa inyo, Miss Rocky Terra ng Love Radio, Miss Jessie Guiam, at God bless you all at mabuhay ang mga taga St. Paul. Yes, thank you so much, Like my Sir page. Pocholo. Ayan, like natin yung page ni Sir Pocholo. Baka pwede naman tayong mag-open ng cameras lahat. Sir Pocholo, sorry din talaga kasi hindi namin siya ugali din na mag-open lahat din ng cameras every time na may session kami because other students doesn't have the parang capacity to open their cameras kasi yung internet connection nila nagkakaroon ng problem or yung some wala talaga ring may problem sa camera. So we are in St. Paul po kasi we are compassionate to our students. So ganun po yung madalas na nangyayari. But for now, this is an exemption. Of course, you are our guest. So talagang sinabi ko rin sa kanila na humanap sila ng magandang posisyon para mas maganda yung at malinaw yung yung inyong Siguro gawin muna natin mag-selfie muna tayo. Yes, yung ayan. cellphone ninyo nakaganyan. Andun ako sa camera ninyo. Sa screen ninyo. Ayan. Yan, spotlight ko lang yung sarili ko. Alright? So, yun, game. So Sabay-sabay. mag-selfie kami kasama yung mo, sir. Tapos hashtag nyo ako, Apochology. Yan, game. 1, 2, 3, smile. Ayan. Tapos, nyo ako ha, i-like nyo. Then, print screen na lang. Smile. Ayan. So, thank you very much, guys. Wait lang, isa pa, sir. Last na. Wait. Kanina po para sa akin. Bilang,
Okay po. Smile, everybody. Sir Pocholo, para kang 21 years old lang dito. Logo. Grabe, parang lang. Para akong 21 years old. Yum. Opo. Ewan ko ba? Ba't Hindi, seryoso, sir. Pabata ka ng pabata. Ako din nagtataka ba't ganun Naka-joke. Ayo. Dapat mo mga 18 years old, ganon. Hindi naman. I'm 42 years old na. Baka... Hindi nga halata, promise, Sir Pocholo. Nakakabata talagang pagtuturo, I guess. Nakakabata kapag masaya ka at ginagawa mo yung gusto mo. At may nagmamahal sa'yo. Ganun. I love it. Talaga naman. Totoo yan, Sir Pocholo. So anyway, thank you so much, Sir Pocholo Hi, guys. Gonzales. Palakpakan natin si Sir Pocholo for sharing a lot of information about voice acting. Ayan. Hi. So natutunan ng